Bago pa man dumating ang mga inumin na nauuso na sa ngayon, ay may mga simpleng inumin na noon na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino. Mga inumin na hindi na kailangan pang bilhin sa mall, kundi itinitimpla na lamang sa loob mismo ng ating mga tahanan. Kaya sa video na to, balikan natin ang mga sinaunang inumin na hindi mo na inabutan. Simulan na natin. Umpisahan natin sa Richeese. Kung lumaki ka noong dekada 80 o 90, ay malamang sa malamang na familiar din sa'yo ang mga fruit juice na concentrated. Dahil noong mga panahong iyon, mga panahon na bago pa man sumikat ang mga powdered juice at mga ready to drink na nasa pouch, ay ang karaniwan na talagang iniinom ay yung mga hinahalo sa pichel o lalagyan ng salamin na napapalibutan ng mga basong babasagin sa paligid nito. At ang isa na nga sa mga ito ay ang Richeese. Kapag may birthday, binyag, fiesta, o kahit simpleng kainan sa bahay o sa kapitbahay, ay madalas na may isang malaking lagayan ng orange juice na nasa mesa. Hindi man ito mamahalin, subalit madalas ang presensya nito sa halos lahat ng pagtitipon. Dahil para sa ilan, ay may kakaibang lasa ang timpla nitong Richeese. Matamis ito na may kaunting asim, isang timpla na sapat na upang mapreskohan ang katawan, lalo na kapag marami itong yelo. Hinahaluan din ito ng maraming tubig noon upang mas dumami ang servings, lalo na kapag maraming bisita. Nilalagyan din ito ng mga pinaghihiwang orange upang mas maging espesyal ang naturang okasyon. At para naman sa mga bata noon, ay hindi lamang ito isang inumin na tuwing may handaan mo lamang makikita. Dahil madalas din itong maging bahagi noon kasabay ng isang tinapay o biskwit bilang baon papasok sa eskwela. Subalit tulad ng iba pang mga produkto, noong mga panahong iyon ay unti-unti ring nabawasan ang tamis ng Richeese sa merkado dahil habang tumatagal ay nagsimula na ngang magbago ang paraan ng pag-inom ng mga bata. Ang isa sa mga dahilan ay ang pag-usbong ng zesto. Dahil sa pagdating nito ay tila ba biglang naging mas madali na ang lahat. Hindi na kailangan magtimpla at haluin, isang pouch, isang straw at ilalagay ni nanay sa loob ng iyong bag bilang isang estudyante na papasok noon sa eskwela. Kaya para sa mga magulang noong mga panahong iyon ay napaka-praktikal nito. Kasabay pa nito ay lumakas din ang isang powdered juice na pag-uusapan din natin mamaya. At ito na nga ang mga naging dahilan upang unti-unti na ngang napag-iwanan ang mga juice na concentrated, kabilang na nga rito ang Richeese. Sa kasalukuyan ay halos hindi na matagpuan ang Richeese orange drink sa mga pangunahing online platforms at iba pang mga tindahan. Subalit para sa maraming batang 80s at batang 90s ay sapat nang mabanggit ang pangalan ng Richeese upang maalala ang mga simpleng birthday sa bahay at ang pakiramdam noon bilang isang bata na tuwang-tuwa dahil ang iyong kaarawan ay hinandaan ni nanay. Sunod ay ang julep syrup. Bago pa man dumating ang mga juice na concentrated na mas pamilyar sa alaala natin ngayon, ay may isang inumin na nauna nang nakilala ng maraming Pilipino. At ito na nga ang julep beverage syrup. Ipinakilala ito sa Pilipinas noong 1963 at ipinagmamalaki bilang isa sa mga produkto ng kumpanya na gumawa ng Ovaltine, isang tatak na kilala at pinagkakatiwalaan na noon pa. Ang julep ang isa sa mga unang liquid fruit juice concentrated dito sa bansa at dahil bago ang konsepto ay agad itong nakahanap ng puwang sa merkado. May 5 uri ng lasa ang julep. Ito ay ang grape, lemon lime, orange, punch at ang strawberry. At ang pinakatumatak sa mga lasa na ito ay ang grape na flavor. At dahil na nga sa matapang ang timpla nito, ang halos kalahating litro ng julep ay kayang makagawa ng humigit kumulang 20 baso ng juice. Kaya naman naging praktikal at matipid ito para sa maraming pamilya noong mga panahong iyon. Pagsapit ng 1967 ay naging mas sopistikado ang mga kampanya nito pagdating sa mga patalastas, dahilan upang mas lalong tumibay ang posisyon ng julep bilang isa sa mga pinakasikat na juice drinks dito sa bansa. Sa loob ng ilang taon ay maganda ang naging takbo ng julep sa merkado, ngunit sa huling bahagi ng 1960s at unang mga bahagi ng 1970s ay nagsimulang magbago ang panlasa ng mga mami
pamimili. Dahan-dahan na ang julep ay nagsimulang tignan bilang isang mas lumang tatak na hindi na gaanong kaakit-akit para sa mga kabataan na naghahanap ng mas modernong imahe. Samantala, ang kakumpetensya nito tulad ng Sunquick ay gumamit ng mas agresibong mga patalastas sa telebisyon na may mas masasayang mga eksena. Ang Sunkist naman ay ginamit ang imahe nito bilang isang produkto na gawa sa Amerika. Hindi rin nakatulong sa julep ang mga pagbabagong naganap sa loob mismo ng kumpanya na gumagawa nito. Dahilan upang unti-unti na ngang nabawasan ang focus ng kumpanya pagdating sa produkto. At ito na nga ang naging dahilan upang mawala ng tuluyan ang julep sa merkado. Pagsapit ng 1980s ay ang Sunny Orange na ang pumalit bilang mas dominanteng orange juice na concentrated dito sa bansa. Sa ngayon ay matagal nang wala ang julep sa mga tindahan. Ngunit para sa mga nakatikim nito noon ay nananatili pa rin ang alaala ng julep, hindi lamang dahil sa lasa nito, kundi dahil na rin sa mga panahon na mas simple pa lamang ang lahat. Mga panahon na sapat na ang isang bote upang makapuno ng napakaraming mga mga basong sapat na upang makalikha ng maraming alaala. Ikatlo ay ang 8 o'clock. Habang ang julep, Riches at ang Sunny ang namamayani noong panahon ng mga concentrated juice dito sa bansa, ay may isang inumin na unti-unting binago ang pamamaraan ng pagtitimpla nating mga Pilipino. At ito na nga ang 8 o'clock. Isa itong lokal na powdered juice na naging tulay mula sa lumang panahon patungo sa mas modernong pamamaraan ng pagtitimpla. Nagsimula ang 8 o'clock noong 1980s bilang isang lokal na brand. Pagmamay-ari ito ng Sugarland International Products na kalaunan ay naging Sugarland Beverage Corporation. Bagamat marami itong flavors tulad ng orange, mango, at pineapple, ay ang orange talaga ang naging tatak na lasa nito. Hindi lamang matamis, kundi may kakaunting asim din ito, kaya maswak sa panlasa ng maraming Pilipino. Isa ang 8 o'clock sa mga kauna-unahang juice na may tatak ng DOH. May vitamin A, iron at iodine, dahilan upang para sa maraming magulang noon, hindi lamang ito masarap, kundi masustansya pa. Pagdating ng early 2000s ay may nagbago sa takbo ng pamamahala sa kumpanya na gumagawa ng 8 o'clock. Dahil nakuha ang Sugarland ng La Tondena Distillers Incorporated na bahagi ng San Miguel Corporation. At noong 2001 ay pumasok sa isang malaking kasunduan ang San Miguel at ang Coca-Cola. At dito na nga ay tuluyang napunta ang pamamahala ng 8 o'clock sa ilalim ng Coca-Cola. Dito na rin nagsimula ang golden years ng 8 o'clock. Lumawak ang distribution nito, naging mas abot kaya sa mga tindahan at nakilala bilang pangpamilya na juice. Naging regular din itong inumin sa McDonald's Philippines. At pagdating sa Mindanao ay umabot pa ito bilang number 1 na powdered juice brand. Sa kalagitnaan ng 2000s ay ang halos kalahati ng benta ng 8 o'clock ay nagmula pa rin sa orange na flavor nito. At hanggang sa dumating na nga ang hindi inaasahan. Dahil noong huling bahagi ng 2021 ay inanunsyo ng Coca-Cola Philippines na unti-unti nang ihihinto ang 8 o'clock. Hindi dahil sa mahina ang benta nito, kundi dahil sa pangkalikasan na mga layunin ng kumpanya. Sapagkat ang 8 o'clock na lamang ang natitirang produkto sa kanilang lineup na gumagamit pa rin ng isang uri ng plastic bilang lagayan na mahirap i-recycle. At dahil na nga sa nasabing programang ito ay tuluyan na ngang ihininto ang produksyon ng 8 o'clock noong 2022. Tahimik na nawala at walang enggrande na pamamaalam. Nawala man ang 8 o'clock sa mga grocery at mga tindahan, subalit para sa mga nakatikim nito noon ay nananatiling buhay pa rin naman ang alaala ng lasa at ang pakiramdam habang iniinom ito. Ang lasa at ang pakiramdam na minsay, ang mga mas simple at mas abot kayang mga inumin ay sila pang may pinakamatatamis na mga alaala. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po!